kundi magtiwala sa Kanya. Amen? Kahit anong problema, kahit anong pagsubok na dumating, wala nang ibang desire kundi magtiwala sa Kanya. Amen? Kasi alam natin na sa ating mga isip, sa ating mga kalagayan, sa ating mga thoughts, naniniwala tayo na mayroong greater than that. Amen? Na mas mayroong above at walang iba yun kundi ang ating Panginoon. Sabi nga ng salita, sabi ng God, sabi ng Diyos, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Let's worship God.
sinabi ng song, no? Sabi niya, "This is my bride. I want to be with you, Jesus." Ang ganda na sinabi ng song. Pero kapatid, meron mas magandang sinabi yung salita ng Panginoon. Alam mo po yun kung ano? Sinasabi niya po sa kanyang salita na hindi mo na kailangan umiyak para hilingin sa akin na gusto kong makasama. Ang sabi po ng ating Panginoon, siya na po yung gagawa ng paraan para lumapit sa'yo. Amen? Siya na yung gumawa ng paraan para hindi ka na lumapit sa Kanya, kundi siya na mismo ang lalapit sa'yo. Ganon kanya kamahal, kapatid. And that's the truth, and that's the reality of the Word. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Hindi na namin kailangan umiyak, Panginoon. Hindi na namin kailangan magpakatawa sa iyo para lang ikaw ay lumapit sa amin. Salamat, Lord God. Dahil nung naniwala pa lang kami sa iyo, ikaw na yung gumawa ng paraan para kami ay yakapin. Hallelujah. Let's continue worship God. Let's sing heart worship.
pagpupuri. Kasi minsan, hindi na kami nagtitiwala sa iyo. Mas nagtitiwala kami sa aming mga sarili, Panginoon, na kaya namin. Lord, we're really very sorry sa mga bagay na akala namin kami na nagpapatakbo ng aming mga buhay, Panginoon. Kaya ngayong umaga, we'll bring you more than a song, Panginoon, na kung saan higit pa sa aming paniniwala na ibibigay namin sa iyo. Dahil alam namin na ikaw ang aming Diyos Ama, Panginoon. Thank you, Lord God. I'll bring you more than a song. And I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. When it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. When it's all about you, that's another one. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. When it's all about you, Jesus. Kapatid, ngayong umaga, hindi na ito tungkol sa iyo. Kapatid, ngayong umaga, ito ay tungkol kay Jesus. Sabay-sabay na po natin isigaw, Jesus! Isa pa pong malakas, Jesus! Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! You're looking into my heart, into my heart. When it's all about you, come on, church. You're looking into my heart, into my heart. Sabay-sabay tayo. It's all about you. Sabihin mo sa Lord ka. You're looking into my heart, into my heart. When it's all about you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God, this morning. Ito po ay hindi na tungkol sa amin, Panginoon. This morning, Panginoon, ito
ito ay tungkol sa iyo. Na kahit ano pa man ang nangyari sa aming mga buhay, paulit-ulit kaming babalik sa puso ng pagpupuri sa iyo, Panginoon. Dahil kilala namin ang aming mga sarili. Dahil we know our identity, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngayong umaga, nagdedeklara po kami ng mga good things, ng mga miracles. Lahat ng mga may sakit ay gagaling dahil kami ay bumalik sa heart of worship, Panginoon. Lahat ng mga dumadanas sa mga problema, masusolusyonan dahil ngayong umaga kami ay bumabalik sa heart of worship, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ngayong umaga, lahat ng mga kalituhan, lahat ng mga kabalisaan, Panginoon, ay magkakaroon ng direksyon dahil kami ay bumabalik sa heart of worship, Panginoon. At ito po ay ikaw, hindi sa amin. Kaya lahat ng papuri pagsamba ay sa iyo namin itinataas, binabalik sa kapangyarihan na pangalan ni Jesus. Ang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Palapalan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Amen. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. God is good. And all the time. Maaari po ba nating palakpakan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay? Yan. Sige po, kumustahin niyo po yung mga nasa likod at nasa harapan ninyo kung sila po ba ay sa kabutihan ng Panginoon ay tunay ng pinagpala. Ayan. So welcome po sa ating pananambahan ngayon dito po sa CCFI Caloocan Morning Worship Service. Both po yung mga nandito sa ating church at yung mga nanonood po sa atin sa live streaming. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin sa ating Diyos. Manalangin po tayo. Salamat nga po Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala sa aming mga buhay. Tunay nga po Panginoon na bagamat kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, may narapat mo, Panginoon, na kami ay lumapit sa iyo, aming maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, ang buhay na walang hanggan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong kaisa-isang anak. Tunay nga po, Panginoon, na wala po kami itinataas ngayong araw ng aming pagsamba, kundi ikaw lamang, Panginoong Yesus, dahil ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay at dakila ka, Panginoon, sa kabila ng aming mga sitwasyon sa buhay. Ikaw lamang ang aming tinatanghal ngayong araw, yan pong aming samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. So, once again, welcome po sa ating pananambahan dito sa CCFI Bagong Barrio, Caloocan City. Ayan. Noong May 14 po, ay meron pong hindi inaasahan na pangyayari na naganap po sa dito po sa Bagong Barrio, no? So, sa Barangay 145. And hindi po natin kontrolado ang mga bagay-bagay sa ating mga buhay, pero sa kabutihan ng Panginoon, tinuturo ng Diyos at pinapakilala ng Diyos kung sino siya sa ating mga buhay. Siguro, gusto ko imbitahan sila Kim at si Jea kasi ayoko naman personal na magsalita in behalf of them at marinig natin sa kanila kung papaanong dakila at kung papaanong tapat ang Diyos, hindi nagbabago. Sige po, Kim and Jea, dito na kayo. Ayan.
So, gusto ko na, inotaspan ko sila, hindi ko sila sinabihan sa bahay eh. Kasi nandun po sila sa bahay ngayon. And sabi ko, gusto ko na maging authentic kung ano man yung kanilang, ayokong magsalita in behalf of them dahil sila yung nakaranas. Bagamat nandun kami bilang mga kapamilya, sila yung nakaranas ng hindi natin inaasahang sitwasyon. And alam ko na palaging nangungusap ang Diyos sa ating mga buhay. Pakinggan natin yung kanilang short testimony. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Pero, ano ba, talagang romantic. Bangungot. Paumanhin po kung nakapag-transfer ako ng hindi magandang vibe this morning. Pero kaya po kami nandito sa church this morning. Dahil mabuti ang Panginoon. So ayun nga po. So isa po kami sa mga naapektuhan nung napakalaking sunog sa Barangay 145. Hindi naman po lingid sa inyo na kami ay nakabukod, kami mag-asawa sa aking family. So kami po ay tumutuloy doon sa bahay, sa ilan sa babang bahay po na property po ng family ng aking husband. So buong po yun, lahat po yun ay sunog. Ito po, lahat ng pinundar ay ubos at nawala. Ang heartbreaking po doon sa moment na yun. Yung umakyat kami sa taas, na lahat ng mga gamit na pinundan ng mga mag-anakan namin talagang wala na. Especially doon sa aking mother-in-law. Kasi yung alam niyo naman po, September lang namatay yung nanay ng asawa ko. Nasa stage pa kami, grieving pa kami. Nagluluksa pa kami sa pagkamatay. So kami, hindi namin ginagalaw lahat ng gamit ni mama sa taas. And this happened. So, umakyat kami, tupo, lahat, ubos. Yun po yung nakakadurog. Pero, alam ko po, sabi ko nga ngayon, Lord, hindi ko maintindihan kung anong gusto mong ituro sa amin. Pero sa'yo lang ako kakapit. Ngayon po, pasalamat ako talaga sobra sa family ko. Alam ko hindi nila ako tatanggihan. Pero kasi bilang, syempre, kami adult na kami, tinry namin po ngayon sa mga salbimbahan namin. Ngayon parang feeling ko, kami dalawa nahihiya kami sa kanila kasi ayaw namin na, hindi namin ugada ng magpapasal. Pero yung asikaso nila sa akin hanggang matapos yung sunog, matutulugan namin. Yung mga natirang gamit namin na na-transfer dun sa bahay. Grabe po, walang pamilya mo. Pero one thing is for sure, ano man yung pinagdadaanan namin ngayon ay hindi magiging dahilan para pumalis at lumayo ako sa Panginoon. Hindi po to. Ayun po. And share ko na rin siguro, ako, hanggang ngayon po kasi parang hindi pa rin ako naniniwala na nangyari yun. Dahil nga po dun sa pag-aalaga sa akin ng pamilya ko, sa amin. Pero pag pumupunta ako sa bahay namin, time to time, sinisilip namin. Nakikita ko yung mga kapag-anak ng pamilya ng asawa ko. Doon ako durog na durog. Sabi ko, Lord, tulungan mo sila. Paano kami pare-parehas makakabangon at makakapagsimula. So, ayun po. Kami kahit kung paano po, meron kami mga na-safe na gamit.
And that is a miracle. Pag pumunta po kayo doon, lahat po yung tubok. Pero yung space namin sa baba, yung ceiling po lang po ang halos apektado. Pero lahat ng gamit namin, appliances namin, sira. Na pinundar namin simula ng unang maging mag-asawa kami. Ubus po yun, sira po lahat yun. Madali pong sabihin na, buti yun, buhay, ang mahalaga buhay kayo. Tama po, no? Madali pong sabihin talaga yun. And ako, salamat sa Diyos, buhay naman talaga ang mahalaga. Pero kapag iniisip namin ni Jerry yung mga napunda namin, doon kami nalulugmo. Pero sabi ko, Lord, salamat. Kasi mabuti ka sa amin, ha? Kahit kami ni JR, ginagamit kami ni JR para maging message ng pagpapagaan doon sa family. Time to time, yung comfort, yung nire-relay namin, kahit kami naman apektado. So, ayun po. Kaya ang hiling namin this morning ay samahan niyo po kami, panalangin niyo kami. Dahil ako po, babalik na akong school, magsimula na po yung klase. Yung asawa ko po, nagtatrabaho, lahat po kami doon. No? Hindi ko nga po sa sarili ko na umuupo ako sa ayuda. Sabi ko, Lord, kumikila ako, umuupo kami sa ayuda. Nakikita ko yung mga kasama ko talaga. As in ko, alin suot, tinanong mo ng gabi, yung pa rin. Pinagkakasya lahat ng mga nare-receive galing sa gobyerno. Salamat din po ako sa mga tao na nag-extend ng help nila sa buong barangay. So ayun po, kasi po parang nagre-rewind sa utak ko, nakita ko yung apoy, nakita ko yung sunog, grabe. Ngayon, kung kayo po ay nagtatanong asan yung aso ko, yun po talaga yung una kong niligtas, yung aso ko talaga. So, ayun po. Maayos naman kami. Nandun po kami kila kuya. Sabi ko nga sa tatay ko, pa, paano yan? Tatagalan kami. Wala kang choice. Binitiro ko lang. Pero ang sabi niya, wala akong narinig na negatibo sa mga family members ko kasi alam kong ganun sila talaga. Alam kong sila ang makakasahan ko sa mga ganitong pagkakataon. Pero maliban po dun sa maayos kami physical. Sa totoo lang ako, nakakangiti pa po ako. Pero kapag nakapigit na ako, nagre-rewind sa utak ko yun. Parang sa utak ako na doon ako tinitira. Tsaka yung trauma talaga. Pag nakikita ko yung mga pictures, doon talaga. Parang hindi ko ma-imagine. So ayun po, pero sa lahat ng nangyari, kaya ko pong sabihin mabuti ang Panginoon. Kaya ko pong sabihin ang Diyos ay tapat. At walang anumang sitwasyon ang nakakapagpahiwalay sa akin, sa aking mag-asawa sa Diyos. Yun po yung kaya kong sabihin at i-declare sa bawat araw. Kaya po kami nandito ngayon. Gusto po namin na hindi man kami ngayon maayos dahil nawala yung mga gamit namin. Pero yung pagpapala na sa amin ng Panginoon, iingatan niya kami, binigyan niya kami ng maayos ng pag-iisip ng mga panahon ngayon. Yun po yung pagpapala sa amin ng mga time na yun. So ayun po. Ayun mo na salita. Baka maling matayo po siya. Kasi siya yung provider. Thank you po. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang pagkakilan, tulungin at sa mga kamag-anakan. Alam niyo po, nung nakita na nga namin si Kim kasi hinahanap namin siya. Tapos, hinahanap ko na rin si JR, pinatawagan ko siya. Tapos, nung nakita-kita na kami, ang sabi ni JR, nasunog na raw yung bahay nila. Nasunog naman talaga yung bahay nila kasi yung bahay po nila JR ay hanggang 3rd floor. So yung nasa baba po sila, pinakailalim sila, yung 2nd floor nasunog, yung taas, dito sa baba sila in 3rd floor. Yung 3rd floor bumagsak na dun sa 2nd floor. No?
So, sabi ni JR, nasunog ng ganon, lahat nahulus na yung kanilang mga kagamitan. Siyempre, hindi mo alam kung ano sasabihin mo di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin, okay ka lang. Di ba? Okay ka lang ba? Para namang hindi magandang sabihin yon. And yun nga, alam nyo, by God's miracle, kasi syempre yun yung na-experience nila, di ba? Yung trauma, lahat ng sakit, and lahat ng kabigatan. Pero by God's grace, yung bahay po nila, hindi nasunog talaga. Nahinto yung sunog hanggang sa second floor. Kaya lang, hindi po nila matitirahan sa ngayon kasi nga bumagsak na yung third floor doon at yung bahay po nila ay yung mga kisame, may mga part na nalundo na. So, ibig sabihin, baka pagka tumuloy pa sila doon, bumagsak yun lahat kasi lahat nagbagsakan na from second floor and third floor. And sa mga ganong bagay, sabi ko nga, faithful pa rin ang Panginoon, no? Faithful ang Panginoon. Kasi wala ka nang magagawa kung di manalangin, ilapit na lang sa panalangin yun, yung mga silent prayers natin. Doon may nasawit, sinikap pa nga ni JR, iligtas yung nanay na yun kasi bedridden po, no? Pero hindi na talaga kinaya. And sabi nga, habang nagkukwentuhan kami, kinukwento ni JR na pagpasok nila sa bahay nila, yung kisame, nagsimula ng umapoy. And eksakto, may bumbero papunta, mula doon sa loob ng bahay nila, pinabombahan niya na lang ng tubig. And bago siya lumabas, pinag-pray niya yung mga pader nung bahay nila na hindi masusunog yun. And by God's grace ay bagamat hindi nasunog, hindi matitirhan. Kasi una-muna, nung binomba ng tubig, nagbaha na. No? Nabasa yung mga gamit. At hindi natin alam yung danger na pwedeng mangyari dahil nga from second floor na natupok ng apoy, third floor bumagsak na sa second floor, yung sa ilalim nila pwedeng mag-collapse. No? So, sabi ko nga, God is faithful. No? Ang kadakilaan ng Diyos ay nandoon pa rin. Hindi natin matatawaran. Alam niyo po, di ba sinasabi natin, gusto natin maging tapat din sa Diyos. Pero ang katapatan, ang pagtatapat sa Diyos ay hindi nangyayari sa panahon na masaya tayo. Di ba? Ang dali lang pumunta sa church pag may mga party, may mga celebrations and all, may mga kasiyahang nagaganap. But you see, pag nabibili mo kung ano yung mga gusto mo, pag nakukuha mo lahat ng mga pinapangarap mo. But our faithfulness to God can be measured in times of trial, in times of trouble, in times of testing. Di ba po? Doon po tunay na nasusukat yung ating katapatan sa Diyos. Dahil hindi naman araw-araw masaya, hindi naman araw-araw sabi nga nila, hindi naman araw-araw ay Pasko. Sige po, magpatuloy po tayo, purihin po ang Panginoon ngayong araw. Year 2026 still ay nasa tema pa rin po tayo ng revival, no? Reconciliation, restoration, and renewal. Para po sa araw na ito, ang ating pong paksa ay ayan. Ang ating pong paksa ay may pinamagatang being more fruitful. Ayan. So, mas pagiging mabunga. No? So, may mga times or may mga pagkakataon tayo sa ating mga buhay na alam niyo po yun, nagiging routinary na lang or paulit-ulit na lang yung mga ganap natin. Diba? O kaya to the point na may mga pagkakataon na dahil paulit-ulit na lang, minsan nagiging boring na, nagiging parang na-afford na natin, ay, wag na lang siguro kasi yun na rin naman yung mangyayari no? You see, activity can fill a calendar. Maraming mga aktibidades ang pwedeng pumuno sa mga kalendaryo natin. Maraming mga programa, maraming mga gawain ang pwedeng pumuno sa ating mga kalendaryo, mga schedule natin. Pero, being fruitful or yung fruitfulness can transform a life. No? So, ibig pong sabihin mga kapatid, hindi lang sa mga activity natin nagkakaroon ng fruitfulness, no? But instead, or transformation, but instead, being fruitful, doon tunay na nagkakaroon ng transformation sa atin.
Going back dun sa previous slide, ayaw Ayan. Okay. Go, ayan. So, activity can impress people, but fruitfulness glorifies the Father. Di ba? Maraming mga gawain. Wow, ang ganda naman yan sa church ninyo. Palaging may prayer meeting, palaging may mga program and all. Pero alam niyo po, alam ng Diyos kung what's the reason behind all that ginagawa. Di ba? Kasi maaaring, kasi obligated lang tayo kasi dinutos siya ni Pastor. But you see, yung fruitfulness o yung pagiging fruitful, yun yung tunay na nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Ibig pong sabihin, mga kapatid, hindi gusto ng Diyos na ang ating mga buhay ay walang bunga. No? So we are talking about fruit, di ba? Hindi gusto ng Diyos na ang ating para tayong puno pero walang kabunga-bunga. Naalala niyo po, minsan si Jesus ay naglalakad at meron siyang nakita na isang puno. Naalala niyo po yung kasaysayan na yon? At yung puno na yon ay kanyang isinumpa. No? At bigla, pagkadaagay, ang sabi doon, yung puno na yon ay natuyo. No, kasi wala namang bunga eh. So, ibig pong sabihin mga kapatid, kung ang buhay po natin ay walang bunga, it's better for us na maging matuyo na lang. Kasi ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay ay nagbubunga tayo. No? Kung minsan, feeling natin, pagod na tayo, may mga pagkakataon na parang feeling natin, ito na naman, paulit-ulit na lang, Sunday, pupunta ng church and all, same program, tapos lalabas. But you know what, mga kapatid? The Father is still at work sa ating mga buhay. No? Yung sa ating pagpapatuloy sa Panginoon, mas patuloy na kumikilos ang buhay, ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya ngayong umaga po, ay may tatlong bagay akong ibabahagi sa inyo. Makikita niyo po yan dyan sa ating presentation. Number one is that we have to abide in Christ and allow the Father to assure you and accept His pruning. No? Pruning sa ating mga buhay. Before we go to the main passage, let us learn kung ano ba yung setting, kung bakit ito nasulat ni Juan, no? So, yung chapter 15 verses 1 to 17. Siguro yung iba po familiar na sa inyo dyan, yung sinabi ni Jesus na, I am the vine. Ako yung puno, no? So, ano ba yung pinaka-purpose doon? Nung ito ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. So, ano po ba yung mga alagad? Ano ba yung ibig sabihin ng alagad? Ang alagad po, o yung follower, according to Webster's and Merriam, is a disciple. A disciple is one who accepts and assists in spreading the doctrines of another. In our case, we assist in spreading the doctrines of Christ. So, ibig po sabihin mga kapatid, yung habang ito po ay tinuturo, yung John 15, ito po ay binigay sa mga alagad. So, ang next question po is, ano ba yung mga alagad? Yung mga alagad ay yun po yung mga sumusunod. Diba? Kasi ngayon medyo nag-iiba na yung ibig sabihin ng follower dahil sa social media. Uy, pinafollow kita. Diba? Uy, ang dami mong following sa social media. Sikat na sikat ka. But you see, in the times of the New Testament, ang ibig pong sabihin ng follower o ng mga disipulo ay ito po yung mga nagbabahagi ng katuruan patungkol kay Jesucristo. Katuruan, yung mga turo, no? So when we talk about learning, it is a lifelong process. Ibig pong sabihin, hindi natatapos yung ating pagkatuto at ang ating pag-aaral. Kaya nga, even yung mga sabihin natin, matatalino na sa Biblia, marami namang alam, nag-aaral pa rin sila. No? Kasi, ang sabi nga, the biggest room is the room for improvement. No? Pero, ang kakaiba po, kung titignan po natin yung kasaysayan ng John 15, ay makikita natin doon na si Jesus, up to his last minute, ay nagtitrain pa rin siya ng kanyang mga disipulo. No? So, hanggang sa kahuli-hulihan, bago po siya mapako sa cross, ay nagtuturo pa rin po siya.
At ito po yung kanyang itinuro sa mga alagad. Ito po yung mula sa John chapter 15 verses 1 to 17 po yung ating pag-aaralan. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay para patuloy pong bagisin yung ating mga diwa. Verse 1, sabay-sabay po tayo. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aming ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga na sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse 6, at hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagi sa apoy at sinusunog. Verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hindi ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Napararangalan ang aking ama kung kayo'y mas makasagana na bubunga bilang mga alagad. Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay sa kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili sa ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. So ang tanong mga kapatid is, paano nga ba tayo magiging mabunga? No? Sinabi dyan na yung isang puno na hindi nagbubunga, ano na gagawin sa kanila? Pinuputol at sinusugnog. No? So ibig pong sabihin, kung tayo pala ang buhay nating mga sinasabi nating anak tayo ng Diyos, kung wala tayong bunga, ay maaaring putulin at sunugin. No? So the question is, paano nga ba tayo mamumunga mula po sa kabanatang iyan ng Biblia? Unang-una, ang sabi diyan, abide in Christ. Fruit is never forced. It is the natural result of staying connected to Jesus. So, ibig pong sabihin mga kapatid, una-muna, kung gusto mo, I believe yung iba po dito kasama na, umatin po ng youth camp and kasama po natin sila ngayon. Maaring, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, gusto mong, alam mo sa sarili mo, God talk to you na hindi ka lang hanggang dyan. And God is talking to your heart na may maganda siyang plano sa'yo. Ibig sabihin, may magandang gustong mangyari ang Diyos, may bunga na gustong mangyari sa'yo ang Diyos. Para tayo po ay magkaroon ng bunga, number one, kailangan po nating mag-abide
sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ibig sabihin ng abide? Sa Pilipino, ang ginamit pong salita doon ay manatili. No? So manatili tayo sa Panginoon. Minsan, pag may mga hindi magandang pagkakataon po sa ating mga buhay, ano po nangyayari? It's easy for us to quit. Diba? Ay, hindi na lang ako mag-church kasi ang nangyari sa buhay namin, ganito eh. Diba? Wala pa rin nagbabago sa pamilya ko. Hindi na lang ako mag-church. Ayoko na dyan kay Kristo. But you see, mga kapatid, abiding in Christ is the secret for us to become more fruitful. No? So, ako ma-share ko lang, no? Hindi ko naman sasabihin na lahat nagawa ko na, ang dami ko na mga bunga and all. But you see, may mga pagkakataon tayong nararanasan na feeling natin, mag-isa na lang tayo, di ba? Feeling natin, ano na nga ba yung purpose ng Diyos sa buhay natin? Di ba? But you see, yung pananatili ay napakahalagang bagay. Yung commitment natin sa Diyos ay hindi lamang tumunga na dahil, nakapunta kami sa isang masayang activity ng church. O kaya kasi dun sa church, mayroong bigayan ng ayuda. May nagbibigay dun sa church. Pero mga kapatid, hindi lang hanggang doon ang gustong mangyari sa iyo ng Diyos. Hindi lang gusto ng Diyos na makaranas ka ng himala. Hindi lang gusto ng Diyos na magkaroon ka ng 1 kilong bigas kasi nagbibigay ng ayuda. Hindi lang gusto ng Diyos na bumalik ka sa iyong karamdaman, bagamat maganda yon. Ang gusto ng Diyos sa buhay po natin ay maging mabunga tayo. No? Ano po yung isang paulit-ulit na minimension dito sa talatang ito? No? Yung iba kasi, sinasabi nila, Pastor, ang ibig bang sabihin ng bunga ay marami akong naakay sa church? Lahat ba ng mga kapitbahay ko ay kailangan ko papuntahin sa church para sabihin mabunga ako? Diba? Alam niyo po, nung ako po ay nasa Bible School, ito po ay isa sa mga, itong chapter na to ay isa sa pinaka ginawa sa aming assignment ng teacher namin kung ano raw ba yung sinasabing bunga sa John chapter 15. And alam niyo po kung ano yung sinasabing bunga dyan? Yung pag-ibig. No? Yung pagmamahal sa kapwa. No? Kasi maaring madaling mag-akay sa church, pero kung wala ka namang pag-ibig sa kanila, later on, mawawala din sila. No? Though yung bunga na sabihin natin, yung bunga na marami tayo na-akay sa church, maganda yon. But you see, it's very important that these people is experiencing love. No? Ang sabi sa verse 4, abide in me and I in you. The branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither in you. Ang sabi po doon, no, ang bunga ay hindi po pinupwersa. No? Natural po iyon, nalalabas. And pag sinabi nating bunga, hindi po lahat ng bunga ay lumilitaw sa isang biglaan. Bakit ko po sinasabi yun? Kasi sinasabi natin, ano ba naman yan? Yung CCM ay bagong baryo, ang tagal-tagal na, 31 years na, pero yung mga miyembro, ganun pa rin. Ganun pa rin yung bilang ng mga members. Diba? Unang-una, the question is, how do we, anong uri ng bunga ba yung gusto natin makita sa atin? Diba? Yung bilang lang ba? O yung bunga ng Espiritu Santo sa atin na nandun yung pagmamahal, nandun yung pag-ibig. Pero ang sinasabi dito sa verse 4, mga kapatid, maliban na lang na tayo ay nakakapit kay Jesus Christ, anong sabi doon sa Pilipino? Kung nananatili tayo sa Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng bunga. Diba? Parang ano lang yan eh, parang isang sanga, pag nakakita kayo ng sanga sa ano, diba, sa gubat, sangang putol. Una makikita mo yan, dilim pa yung dahon. Pero later on, yung dahon na yon ay malalanta. Kasi yung dahon na yon ay hindi na nakakabit sa puno. Diba? Anong sabi doon? Si Jesus ang puno ng ubas. At kung hindi tayo nakakabit sa Kanya, katulad ng mga sangang naputol sa Kanyang puno, tayong lahat ay malalanta. Hindi naman sinasabi ni Jesus na, hindi, subukan mo pa, pilitin mo pa. Hindi
Hindi naman ganun eh, di ba? Hindi naman tayo pinipressure ng Panginoong Jesus. But instead, ang sabi noon, abide in me. Manatili ka sa akin. May mga pagkakataon, akala natin smooth sailing na yung buhay natin. Naging Kristiyano na ako. Napagtapos ko na yung mga anak ko. Maganda na yung buhay namin. Pero may mga pagkakataon na feeling natin empty pa rin, no? That happens because the question is, nananatili pa ba tayo sa Panginoon? So ano may ibig sabihin ng abide in Christ? Una muna, malalaman natin that abiding in Christ, yung pananatili sa Diyos, ay hindi po ritual, but instead, it is a relationship. No? So hindi po natin tinuturo sa simbahan na, kailangan yung gawin to kasi ito yung paraan para maligtas kayo, but instead, it is a relationship. When you are in a relationship, you abide. Diba? Kapag ikaw ay nasa isang relationship, diba? Kung meron kang boyfriend, may girlfriend ka, mag-stay ka dun sa relationship mo na yon. Nananatili ka dun sa relationship na yon. Hindi ito ritual. No? Hindi lang ito dahil sa mga programa ng simbahan. Kasi ang dami na po natin naging programa dito sa church, and yet, how many of the participants of that program stayed in the church? Diba? Kasi maaaring iba-iba naman po yung pwedeng dahilan, pero again, abiding or yung pananatili sa Panginoon is about relationship to Him. Anong sabi doon sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7? Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Ang ganda, no? Ang sabi niyo dyan, palaging mamuhay ng karapat-dapat. Importante yung life testimony. Di ba? Kasi, tingnan mo, kung meron ka mga naririnig na, Christian siya, pero bakit ganyan yung buhay niya? Diba? Bukod doon, namuhay ng karapat-dapat sa Panginoon, kailangan din daw magpakatatag. Kasi ang buhay ay hindi naman palaging nasa taas. Diba? Nang sa ngayon, tayo ay lumago ng pagkakilala sa Kanya. Alam niyo po, yung, ang sabi dito, magpakatatag at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Kung wala po tayong katatagan, hindi po natin makikilala ang Diyos. No? And yung pagiging matatag, hindi naman yan ini-impose sa tao eh. Kapatid, magpakatatag ka. Minsan parang cringy yung marinig na gano'n eh. Pero alam niyo po, nangyayari yun sa tao kapag ka intentionally dinidisciple mo siya. Intentionally ay ni-reach out mo siya at pinapakilala mo ang Diyos sa Kanya. Diba? Kasi madali lang sabihin magpakatatag. Pero ilang tao na ba ang sinabihan natin magpakatatag pero nalulugmok ka rin? Of course, valid feeling yung nalulugmok ka. Pero, mga kapatid, not until tunay na makilala natin ang Diyos sa ating mga buhay, doon natin nararanasan yung tunay na katatagan. Magpakatibay kayo sa pananampalataya na tinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. No? So, paano ka magpapasalamat sa Diyos kung nasumunod yung bahay? Di ba? Paano ka magpapasalamat sa Diyos kung nawalan ka ng mahal sa buhay? Mahirap. Pero, sa patnubay ng banal na Espiritu Santo, nagagawa natin yun. Kasi may emosyon tayo eh. Hindi naman tayo ginawa ng Diyos na parang robot lang. Na, huwag mo mararamdaman yan ha. Kasi parang hindi ka Kristiyano pagka hindi mo nararamdaman yan. Hindi po mga kapatid. Sabi nga sa panahon natin ngayon, every emotion is valid. But, because of the Holy Spirit in us, we know how to draw the line. Diba? May panahon, sabi sa Biblia, may panahon ng pagkukuha ng binhi, may panahon ng pagtatapon ng binhi, may panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay, may panahon ng kasiyahan, may panahon ng pagdadalamhati. Pero what makes the difference
It is the Holy Spirit in us. Diba? Nararanasan lahat natin yan eh. Wala namang magsasabing maging masaya ka kung hindi ka na nga makabangon sa higaan mo. Wala namang magsasabi sa yung, hindi ka dapat nalulungkot kasi lahat, nandiyan naman ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo kung ang hirap-hirap ng buhay mo. Pero natututunan natin magpasalamat sa Diyos kasi alam natin na kumikilos ang banal na Espiritu sa atin. Di ba? Alam niyo nung naranasan ko, nung nakita ko nga yung kapatid ko nung gabi na yon, sabi ko, God is faithful, God is... Sa isip ko lang, hindi ko sinasabi sa kanya kasi baka, syempre, tuliro siya eh, di ba? Pero ang umiikot sa isip ko, God is faithful, God is faithful. Yun lang. No? But God proved Himself to be faithful. And yung pagiging faithful natin sa Diyos is hindi lang base sa circumstances sa buhay natin. Pangalawa, abiding is the source of fruit and not self-effort. No? So, dahil nga sinasabi natin, hindi pinupwersa ang bunga, ibig kong sabihin, yung pananatili mo sa Panginoon, yun yung magiging dahilan para ikaw ay magbunga. Diba? How many times tayo nakakita ng mga bagong mananampalataya, pero yung kanyang buhay o kaya yung kanyang naging kinalabasan ay tunay na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Ba hindi naman agad-agad mananatili yun, mangyayari yun kung tayo ay mananatili sa Panginoon. Kaya nga paulit-ulit kong sinishare yung isa kong na-experience sa jeep. Yung mga magbabarkada, pinagtatawanan nila yung kaibigan nila. Kasi nakita nila yung kaibigan nila, mga kalalakihan yun eh. Nakita nila yung kaibigan nila, merong bowler na Christian, yung kanilang kabarkadang isa. Sila, nakasakay lang sila sa jeep, di ko alam kung iba yung daan ng kaibigan nila. Pinagtatawanan nila ang kaibigan nila. Ang sinasabi nila, sabi nga ni yung pagiging Kristiyano daw ay panghabang buhay. Alam niyo, pinagtatawanan nila yung kaibigan nila, pero ako namangha ko dun sa kaibigan nila pinag-uusapan nila. Kasi naunawaan ng kaibigan niyang yun na ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pala pagka masaya ang buhay natin. No? Yung pananatili sa Diyos ay hindi lang pala sa panahon na tayo ay sagana sa buhay. Ang pananatili pala sa Diyos ay hindi lang sa punto na kapag nararating natin yung pangarap natin, kundi yung pananatili sa Diyos ay isang commitment sa Diyos. At yun yung nagbibigay sa atin ng bunga. Diba? Hindi mo naman, parang lang, sa puno lang. Kung yung punong nakita natin dyan, nakatayo, kunyari sa kapitbahay mo o sa park or saan man, kung hindi mananatili yung puno na doon, bukas nakita mo nakabuwal na yon, magbubunga pa ba yun? Hindi mo na makikitang magbunga yun. Diba? Because the source of fruit is abiding. Fruitfulness can only happen if we abide in God, in Jesus Christ. No? So, sasabihin natin, and again, sinabi ko nga po sa inyo, there are times na it will take time. Diba? Hindi agad-agad. Kaya don't be impatient. Sa bagay, if you will come to think of it, impatience is the opposite of abiding. Diba? Kasi pagka impatient ka na, alis na lang ako. Huwag na lang ako dito. Diba? Anong sabi sa verse 5? Without me, you can do nothing. Simple diagnostic lang. When pressure rises, you become more prayerful dapat. Diba? Pagka tayo'y nagpapanik, minsan nawawala na yung ating pananampalataya sa Panginoon. Letter C, abiding is practiced through simple rhythms. No? So ano ibig sabihin niyan? Yung pananatili sa Diyos ay nangyayari sa mga spiritual disciplines. Ano po yung ibig sabihin ng spiritual discipline? Kapatid, hindi ka mag-i-stay sa pananampalataya mo kung hindi ka marunong manalangin sa Panginoon. Di ba? Hindi ka mag-i-stay sa faith mo kung hindi ka nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Di ba? Ito yung mga simple rhythms na tinatawag.
Kaya importante po na yung mga simple readings na yan ay ini-exercise natin. Alam niyo po, when I became a Christian, nung ako ay high school, sa isang church, ang pangalan ng church, Yemilik Church, meron silang ID. No? Yung ID nila, church membership ID, yung ID nila, merong mga tick boxes. Ang isa doon ay commit to pray every day. Ano pa? I commit to read the Bible. I commit to give to church, to the church. No? So itong mga simple disciplines na to ay hindi ibinibigay sa atin para pahirapan tayo. Sa iba pa nga, di ba? May kailangan pang beads para manalangin. Di ba? Kapag ganyan, pinapanalangin mo. Di ba yung rosaryo? Pero sa atin, yung mga simpleng bagay na gano'n is very important para nananatili tayo sa Diyos. Para tayo ay nandun pa rin sa Panginoon. Pangalawa is allow the Father to assure you. Okay? So allow the Father to assure you. Ano po yung ibig sabihin ng to assure us, no? Sa verse 15, chapter 15, verse 2, inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So, there are times na tayo ay ina-assure ng Diyos. No? So, when the Father lifts us with compassion, He does it without condemnation. No? Yung pagwawasto sa atin ng Diyos, di ba? May mga times na akala natin, iminawasto tayo ng Diyos, we are being condemned sa mga bagay na ginawa natin. Kasi, di ba, ang tendency ng tao, ay kasi, makasalanan ako, siguro kaya ito nangyari sa akin. But you see, ang sabi diyan, the Father lifts us with compassion and not condemnation. Hindi tayo hinahatulan ng Diyos. It's easy sometimes to reflect sa ating mga sarili na hindi kasi ako worthy. Mahirap kasi ako eh. Ang dami ko kasi nagawang pagkakamali. No? But you see, the Father lifts with compassion and not condemnation. Anong sabi doon sa Psalms 145 verse 14? Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkalugmok, sa panghihina ay kanyang hahanguin. No? The Lord upholds all who fall and raises up all who are bowed down. No? It takes humility for us to experience that. Letter B, the Father often lifts us through His presence and His people. Paano natin nararanasan yung comfort, di ba? Nararanasan natin yon sa pamagitan ng Kanyang presensya. Kaya nga minsan, di ba naalala ninyo, merong isang propeta na hinahanap niya ang Diyos. Ang sabi ng propeta na yun, hanapin ko kaya ang Diyos sa kulog. Hindi niya nakita yung Diyos sa kulog. Kasi feeling niya, kailangan niya makaranas ng extraordinary eh. Hinanap niya ang Diyos sa kidlat, sa ingay ng sanlibutan. Hindi niya nakita ang Diyos. Saan niya nakita yung Diyos? Nakita niya ang Diyos sa katahimikan ng kanyang puso. Diba? There are times na kailangan natin gawin yung mga bagay-bagay for us to experience na nandyan lang ang Diyos. But you see, it is only in a solemn heart that God is speaking to us. Diba? Kailan ba natin nare-realize na may tinuturo sa atin ng Diyos? Kapag tayo ay nananalangin ng sarili natin. Diba? Kailan ba natin nararanasan na ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay sa panahon pa na maingay ang sanlibutan ng paligid? Hindi po. Nararanasan natin ang pagkilos ng Diyos sa katahimikan ng ating puso. Katulad ni Elijah, di ba? Na sobrang pagod niya, yung propeta ng Diyos na si Elijah, dahil meron ng tumutugis sa kanya. Naranasan niya yung pagkalinga ng Diyos sa kanya sa panahon na siya ay mag-isa. Kaya mga kapatid, do not treat
loneliness, yung pagiging mag-isa natin, na bad thing. Ay, mag-isa na ako, wala na akong kasama. Remember, God is there and His presence will comfort us. Pangatlo, para maging fruitful po tayo mga kapatid, una-muna kailangan natin manatili sa Diyos. Pangalawa, hayaan natin ang Diyos na isigurado sa atin yung ating yung kanyang presensya sa atin. Pangatlo is tanggapin po natin yung kanyang pagpuprune, no? If you already bear fruit, God loves you too much to leave you there. He prunes you so you can bear more. Ano po yung ibig sabihin ng pruning? Ang ibig pong sabihin ng pruning, yung sa halaman, alam niyo po yun, yung iba-iba, nung pandemic, uso yung mga plantito at plantita. At yung mga nag-aalaga ng halaman, nagsisearch yan sa internet, di ba? Ano kaya magandang paso? Ano kaya magandang soil? Ba? Ano kaya magandang halamang itanim? And along the way, merong mga trial and errors na realize natin na yung pag-aalaga pala ng halaman, there are times na kailangan i-prune. Ang pruning po ay yung proseso ng pagtatanggal ng bahagi ng halaman para mas lumago ito. No? So, importante po yun. So, ano po ba yung ginagawa ng pruning sa atin? Pruning is a sign of Father's love and not His rejection. Kung titignan po natin yung pruning, minsan masakit. Kasi may mga part na tatanggalin sa buhay natin eh. May mga bahagi sa buhay natin na mawawala. Di ba? Sino ba namang matutuwa nun? Pero, it is a sign of Father's love and not His rejection. Di ba? If God is cutting or shaping or correcting us, it is not because He has abandoned you. It is because He is treating you as His child. Di ba? Ang mga magulang, tinuturuan niya ng tama yung kanyang mga anak. In other words, dinidisiplina ng magulang yung kanyang mga anak. If there are things in that child to be disciplined, no? Dinidisiplina. So, tingnan natin, merong isang gardener daw na hindi niya pinuprune, no? Hindi niya nililinis yung kanyang mga halaman. First, he prunes the tree that has life and potential. He cuts the crowded branches and then wait so the strength of the tree can go to what truly bears. Alam niyo, may mga pagkakataon mga kapatid, yung puno, pag minsan sobrang laguna, hindi rin namumunga. Bakit? Kasi yung sarili niyang leaves, yung nabablock ng sunlight para mas maging mayabong siya. No? So there are times that pruning is very essential. Pangalawa, pruning removes what competes with fruit. No? So tinatanggal daw ng pruning, ng proseso ng pruning, yung mga nagiging kalaban ng pamunga mo. Ano yun? Minsan, pride. Diba? Pag Christian na tayo, minsan prideful. Anger, bitterness, unforgiveness, compromise, and sometimes disordered priorities. No? Pruning is important because through pruning, natatanggal po itong mga bagay na nagiging kompetensya para tayo ay mas lalong magbunga. And ang sabi nga sa Santiago, verse 2 to 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong makatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. No? So that's important. Yung James chapter 1, 2 to 4 reminds us that testing produces endurance. Di ba? Ano yung ibig sabihin ng endurance? Katatagan. Ikaw ba kung bibili ka ng upuan, doon na lang ako sa mura. Pero pagka-upo mo doon sa upuan, nag-crack agad, bibilihin mo pa po ba yun mga kapatid? Di ba? Siyempre doon ka lang sa mas matibay. The same thing mga kapatid.
yung katatagan natin is measured in times of testing and trials. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 3 to 5, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Importante mga kapatid yung pagtsatsaga, no? So, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. No? So, perseverance, character, and hope. So, pruning. Letter C, pruning prepares us for greater fruitfulness later. No? So, ibig po sabihin, kaya pala merong pruning din sa buhay natin, hindi lang to para tapisan ka, bawasan ka. No? But instead, pruning is equivalent for greater fruitfulness. No? May mga nawawala, pero may mas ibibigay ang Panginoon. Verse 67 ng mga awit 119. Ang sariling dati-rati ng mumuhay ng baluktot ng apoy ay parusahan. Salita mo ay sinunod. Ang sabi doon, dati daw ay namumuhay ng baluktot, pero nung sinunod natin ng Panginoon, ang sabi sa verse 68, kay buti mo Yahweh, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay tinuro mo ang bigay mong mga utos. Ang gawain itong hambog, sadyang ako ay siraan, ngunit buong puso ko rin sinunod ang iyong aral. Ang ganoong mga tao ay sadyang kapos ng unawa, ngunit sa pagsunod sa utos mo, ako'y natutuwa. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaan, mahalaga ang iyong utos. Ano yung sinasabi po ng verse na ito? Sinasabi po ng verse na ito that through God's pruning, instruction, correction, discipline, ay mas nagiging kapakinabangan po natin yun for our own benefit. No? So, yun yung nagiging dulot nun sa atin. So, ano nga ba paano nga ba natin tinatanggap yung pruning ng Panginoon? Number 1, submit quickly. Do not resist what God is exposing. Kasi kinukorek tayo ng Diyos di ba? Tinatama tayo ng Diyos. Pangalawa, repent honestly. Call sin what God calls it. Trust deeply. The vine dresser knows where to cut and where to wait. Hayaan natin ang Diyos ang magtama sa atin. Number 4, stay close. Pruning hurts most when we pull away from the vine. Ano po ibig sabihin? Hayaan natin, no? Igalaw natin ang Diyos. And ang call to actions natin is, number 1, abide, remain in the vine. Kung bago kang nakakilala sa Diyos, sa Panginoong Yesus, akala mo masaya na. Pero actually, nagsisimula pa lang ang journey. Diba? Tayo nakaranas tayo ng ganyan diba? But you see, you will not fruit, hindi ka mamumunga kung hindi ka nakaabay. Assure, allow the Father to lift you up so you can breathe and bear much fruit. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa iyong buhay. And accept pruning, for He prunes so you can bear more fruit. Di ba? May mga times na parang satisfied na tayo, feeling natin na kamit na natin lahat. But you see mga kapatid, may mga pagkakataon that God is pruning us kasi kumbaga sinasabi ng Diyos, may mas maibubunga ka pa. May mas ibubunga ka pa. No? And that can only happen through His pruning. Being more fruitful. Sa tema nating revival, ito yung sinasabi nating marinyo tayo at ma-restore tayo ng Diyos. Diba? Sinasabi natin minsan, nasa akin na naman ang lahat
nakuha na natin lahat, pinagpala na tayo ng Diyos. Pero there are times that God's direction for us is not only for you to be contented and be satisfied, but God is challenging us more to be more fruitful para tayo ay mas maging mabunga bilang isang mananampalataya at bilang anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Salamat nga po, Ama, sa pagkakataon na kami ay makalapit sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa kabila, Panginoon, ng aming mga nararanasan, or sa kabila, Panginoon, ng maaring mga pinagdadaanan namin sa buhay. Nalalaman namin, Panginoon, na hindi ka pa po tapos sa amin, at patuloy kang kumikilos. Kaya hayaan mo, Panginoon, na ibigay namin sa iyo yung pagkakataon na kikilos ka sa aming mga buhay dahil napakalaki at napakaganda ng iyong plano sa amin. Turuan mo, Panginoon, ang aming mga puso na sumampalataya sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa amin. Dahil gaya ng sinabi mo, Panginoon, ang sino mang nasa sa iyong pag-asa, kailanman, Panginoon, ay hindi mo bibiguin. Turuan mo kami, Panginoon, na manatili sa iyo lamang, Panginoon, ng aming pananambahan, ng aming pananampalataya ay hindi nakadepende sa aming mga nararanasan, kundi ito, Panginoon, ay nakasalig sa iyong dakilang katapatan sa amin. Purihin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan ngayong araw ng aming pagsamba. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong mga salita, ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Yan po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat, and God bless us all. Salamat po, Pastor Joseph, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bago po tayo dumako sa ating pagkakaloob, ay hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang isang verse. Ito po ay isa sa favorite verses ko, ang Philippians 4:19. At may awitin din po ito. Ang sabi po dito, at buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa ganyan pong diwa ay ihatid po natin sa harapan ang ating tithes, offerings, and pledges sa Bimasiyang Puso. Tumayo po tayong lahat, atin pong ipanalangin ang ating mga kaloob. Lord, we thank you, we honor you sa pamamagitan nitong ating mga kaloob. Nawa po na magamit ito sa pagkakalaw ng iyong mga gawain. Lord, teach us to have a fruitful life because our life is our gift to you, Lord, and our life is our testimony to the world. Lord, we extend our prayers sa mga relatives namin, sa mga kapatiran namin na dumaranas ng pagsubok at kabigatan, Lord. Strengthen them, Lord, and give them comfort, Panginoon. We surrender everything to you. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat pagsimba sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo muna tayong lahat. Tayo po
ay dadako sa Ayan, dadako po muna tayo sa special opening po. At tinatawagan ko si Pastor Gina. Okay. So, ngayong umaga po ay magkaroon po tayo ng special offering dun sa mga sa family ni kay Kim at kay JR at dun sa family ni JR sa nakapektuhan sa pagsusunod. So, sige po. Idalhin po natin sa altar at pagpasalamat po natin yung ating Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng nagkaloob in behalf po ng family po ni Teacher Kim Velasquez at ng kanyang asawa na si JR. Ay naninigurado po kami na makakarating po ito sa mga tao na dapat po na mabigyan ng tulong po. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating VBS performance po na dadalhin po sa ating mga teachers. Inanihan ko na lang sila sa harapan. Galing, galing. Galing, sasayaw ka. Sasayaw. Galing, galing.
Ayan. Hello po, good afternoon po sa ating lahat. Kami po ang mga teachers ng VBS 2026 po. Ang aming team po is Treasure Hunt. Ayan. So, yung VBS po is Vocational Bible School na ginaganap po namin. Actually, tradition na po ng church to. Every summer is meron po kaming Bible School. No, 1 week po siya, pero ngayon po is 3 days lang po namin ginawa. Okay? Ang aming goal dito is to win the souls po. Okay po. Hindi lang po sa mga bata, syempre sa mga teenager din po natin. Kasi yung syempre po, goal natin is madala natin sila kay Jesus. No po. So yung kahit simpleng maliliit na bata, no, hanggang sa siguro mga nasa 20 years old, okay lang po yun. Kasi ang gusto po namin is madala o ma-share namin yung word of God sa kanila. Yun po yung aming goal, to win the souls po ng mga bata. No? Okay lang po yun yung mga, syempre po yung mga matatanda rin po, syempre may mga maghahatid at magsusundo rin po sa kanila. At yung mga, syempre hindi po natin nadadala sa church, mismo mga bata na yung magdadala sa kanila. Opo. So, yun po. Ang aming VBS 2026 ay magaganap po sa May 21, Thursday, 22, Friday, and yung graduation namin is May 23, 2026 po. So, ini-invite ko po ang mga apo ninyo, yung mga anak nyo po, yung mga pamangkin, or yung mga kaibigan ng mga pamangkin nyo, ng mga anak ninyo, ay pwede pong pumunta dito sa church na 21 to 23 po, for VBS po. And isa pa po yung time po is ng aming VBS is 8 o'clock to 12 noon. So, ang ano rin po namin, ang papaalala ko din po sa inyo kung meron po kayong dalang mga anak po, no? Yung mga dadalhin po nila is yung tumbler and yung lalagyan nila ng food sa kanilang mga food po pagka-uwi nila. Kasi uwi na po agad sila or dito po sila kakain. Ganun po. So, another announcement po, kung sino po yung merong pong puso na pwede pong mag-sponsor po ng food. Actually, isa na lang po yung kailangan namin for food po. No, kahit yung food na lang po or yung mga materials na kailangan po namin, pwede po kayong magsabi kay Ate Mersha or kay Pastora Gina. Yun lang po. Ito po yung mga teachers po, si Teacher Atali, si Teacher Sabrina, si Teacher Sabina, si Teacher Ram, and si Teacher Aldrich. Sila po yung mga magtuturo sa mga anak nyo, mga apo nyo. Pagka may kagat, ay may kurot sila pong bakit. Dadya ko lang. Yun lang po. Maraming salamat. God bless po. Balik yung balik yung Yan. Minsan po, patakpakan natin yung ilang people natin. So, sa pamamagitan po ng VBS, yung mga bata ay pwede rin maging katulad natin. Diba po? Mag-pray po natin. In connection po, doon sa appeal ni Teacher Julina, ang sabi niya, dalawa na daw po ang nag-sponsor, 2 days. Pero sabi ni Mersha, parang hindi daw. So parang hindi sila. Anyway, naniniwala po ako. Yung ating message ngayong umaga ay about bunga. At naniniwala po ako na ang pagbibigay ay isang bunga, no, na makikita o nararanasan ng ating tayo po, mga Kristiyano. In connection po, ang sabi ni Teacher Julina, isa na lang daw po ang kulang
So, meron po ba? Okay. Yung isa yun, pagsasama-samahin natin para makabuo. Tama, no? Pwede yun. Hindi lang natin alam kung magkano yung per day. Bali po 3 days po kasi gaganapin yung ating BBS. So sa ngayon po, hindi pa po natin alam kung ilang kids po yung darating. So sa tingin po natin, sa ngayon po, ang hawak po nating fund for BBS is 7,000 lang. So sa 3 days po na yun, kung ang darating ay 100 kids. So 100 kids po per day ang papakalingin natin. So sa tingin po namin, yung 7,000, hindi pa po enough para mapakain natin ng 3 araw yung kids. So yun po, kaya po nananawagan kami kung sino po yung gusto mag-pledge. Sige po. Pwede po ba kung sino ang kinakatok na puso? Na po, para sa ating BBS. Thank you, Eva. Pagsasama-samahin po natin ito. Okay, so makipag-coordinate lang po kay Ate Mercia. Lai, thank you. Kami po. So, sino pa po? Dorcas. Tama, Dorcas. Ayaw nyo magtaas eh. So, Dorcas. Grupo. Ate Linda. Salamat po. Kay Pastor Greg. Salamat po. Coordinate na lang po kayo mamaya pag-uwihan natin para malaman po kung magkano yung ma-raise natin. So, wala na po? Okay. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pamilya. Para po sa ating pagpapatuloy, meron po ba tayong mga bagong bisita? Meron po ba tayong first timers? Wala po. Bro, tara, mag-pray kayo. Si Brother Chris Chassery. Inanyayahan mo natin kayo sa harapan at para po tayo po ay may panalangin. Sige, tayo po tayo lahat. Pray natin silang dalawa. Tatlo sila kanina na, wala na yung dalawa. Sige. Anyway, Lord, salamat sa buhay ni Chris and ni Rain. May purpose ka kung bakit sila narito ngayon. And excited kami, Panginoon, na makita yung purpose nila sa buhay nila, Panginoon. And salamat, I declare more blessings sa kanila, Panginoon. Sa lahat ng aspeto na buhay, Panginoon, I declare more blessing, Panginoon. Ganun din sa buhay nila, sa kanyang pamilya at kanyang ingatan mo ang bawat isa sa aming pagwahiwalay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Welcome, brother. And Ayan, welcome po and nawa po na hindi lang ito yung ating first time na pag-attend. Para naman po sa ating announcements ay ang ating po morning worship service ay nagsisimula ng 10:00 ng umaga at po Sunday. Dorcas prayer time po ay 9:30 a.m. bago po ang ating service. Kids Sunday School po ay 10:30 a.m. At ang ating prayer meeting po ay every Wednesday. Nanyayahan po namin kayo, 8 p.m. po yan. Alice Banos class po ay nagaganap sa Barangay 144 at 149. Ang ating pong street evangelism ay pinamumunahan ni Pastor R.R. Hermosilla. Kung kayo po ay interesado, maaari po kayo makipag-ugnayan kay Pastor R.R. At ang ating pong darating na Vacation Bible School, which is yun po yung ina-announce sila Pastora Gina and the teacher Dorina, ay magaganap ng May 21 to 23. Tayo po ay tumayo, awitin po natin ang ating doxology. Salamat nga po, O Diyos, sa iyong kadakilaan at sa iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, na sa aming mga buhay, wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon.
Hayaan mong aming mga buhay ay patuloy na kilalanin na Ikaw ang aming puno, Panginoon. Dalangin ko nga po, O Diyos, sa aking mga kapatiran na Ikaw po ang patuloy na magpala sa amin. At ngayon, sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo sumaati nawa ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God is good. And all the time. Diyan po natatapos ang ating gawain. Kumayo po tayo ng may masayang puso. See you next Sunday po. God bless us all. Gaganan eh.